Kung nyo full wave, kailangan meron para supply yan. Magnetic wire yan, o. Nailong yung test light. Ibig sabihin, naka-floated na yan. So yun nga mga kamekaniko, magandang araw sa inyo. Ngayon may tuturuan ko ulit kayo mag full wave ng Suzuki Xpander. Meron tayo ditong customer dito na Xpander. Iniwan na dito sa ating gawan. Ang gagamitin nga pala natin dito, yung sa mga hindi pa nakakalam, yung lagi natin ginagamit na pang full wave, yung liwa. Yan, ang gagawin nyo lang naman doon, i-floated nyo yung kanyang stator, yan. O kanyang primary coil. Yung light coil lang, hindi yung primary mismo. Basta primary din ang tawag doon, ano lang siya. Yung sa charging system, tsaka yung sa light coil. Yan. Po-floated lang natin yun para maikabit natin yung full wave na regulator, yung liwa na regulator. Yan. Kasi nga, tuturuan ko kayo. Pero meron na rin naman akong video noon na gusto ko lang ulit videohan para sa mga bago nating followers dyan, saka sa ating bagong subscribers yan. Napakikita ko sa inyo yung estado ng kanyang wiring. Yan, ito yung estado ng kanyang wiring yan. Ang nilagay niya daw regulator ay pang wave yan. Ngayon, ang gagawin natin, ang una nyong gagawin pala mga kamekaniko kung sakali kayo magpo full wave yan. Tulad nitong red and white, ito yung charging system niya, tapos yung yellow and white, yan ito. Ito yung light coil niya. Ngayon, bago kayo mag full wave o bago kayo magkalag ng magneto, siguraduhin nyo munang i-check nyo muna tong kulay puting to na may pula, tsaka yung kulay dilaw na may puti. Yan. Check nyo yan kung may nalabas na supply bago nyo i-full wave. Pag ang isa dyan ay walang lumabas, hindi nyo siya pwedeng i-full wave kasi maaaring wasak na yung kanyang stator. Hindi nyo na siya mapu-full wave, magpapalit na kayo ng stator yan, ganun. So yan, kakalagin lang natin itong tank, tapos pakikita ko sa inyo kung paano mag-check ng wiring na ganito. Kalagin lang natin. Nakalas na natin yung tank. Sunod naman na checkin natin yan. Nabuluwas ko na nga rin pala yung kanyang wiring yan. Ang tips ko lang, bago nyo tanggalin yung mga bago nyo putulin yung mga wire, siguraduhin yung tatandaan nyo. Yan. Unang gagawin nyo muna, tatanggalin nyo muna yung mga tape para yung mga wire na matatandaan nyo kung saan siya nakalagay. Yan. Ito, natanggal na natin yung kanyang primary. Ito yung primary niya. Ang primary lahat ng Xpander ay red and white yan. Ito yung sa charging. Tapos ito yung talagang totally tinatawag na primary coil yan. Yung sandar, itong red and black. Tapos sa light coil ay yellow and white. May white na lining. So yan ngayon, tetestingin natin yan kung nagana parehas yung dalawang yan. Ito na yan pababa na yun pababa na dito sa magneto yan. Kita nyo naman Yan. Ito yung pinagtanggalan niya. Ngayon, susubukan natin. Meron akong test light dito. Yan. Body ground nyo lang yung test light. Tapos to. Buhay mga. Bago nyo i-full wave, kailangan meron para supply yan. Try yata. Meron siya. Ito yung charging. Ito yung light coil kabila. Meron din. Yan. Kaya pwede natin i-full wave yan. Yan. Pagka naka-full wave na yan, pag nag-full wave kayo, kailangan itong body ground ng test light, dito nyo siya ga-ground. Yan. Pag umilaw siya ng malakas, yan, mahina siya. Ibig sabihin, hindi siya naka-full wave. Yan. Full wave lang natin, dapat i-ilaw yan. Naka-body ground. Naka-body ground. Naka-ground sa charging. Tapos din dapat i-ilaw ng malakas yan. Yan babaklasin lang natin itong magneto. Pakikita ko sa inyo yung stator bago natin i-full wave. Kalas lang natin ta. Yan, nakalag na natin yung kanyang stator. Yan, ito. Yung kanyang itsura. Meron lang yung tatlong tornilyo na screw. Yan dito. Yan. 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 Yung magneto na may tornilyo lang 14 dito. 14. Tapos ang puller na gagamitin nyo sa kanyang magneto dito ay pang wave 100. Yan. Babalik ta rin nyo lang. Kasi yan dyan.
Ayan, hihinangan lang natin to. Ipo-floated lang natin tong kanyang stator. Lagi ko naman tong ginagawa. Ayan, kung nakikita nyo tong ground na to, yan. Yan, tatanggalin natin yan sa pagkaka-ground. Tapos puputulin natin yung produktungan din eh. Isang iduduktong natin din sa ground yung kulay dilaw. Yan, turo ko sa inyo. Gagamit lang kayo ng panghinang mga kamekaniko. Hinangan lang natin. Yan mga kamekaniko, kakalagin lang natin itong dalawang screw. Yan. Napakadali lang naman. Lagi ko naman itong tinuturo sa aking YouTube. Pagpo-full wave ng stator ng X4. Yan, oh. Pag nakalag nyo na, kung nakikita nyo, yan, ground nya. Yan, tatanggalin na natin yan. Tapos, ang sunod na gagawin nyo, hugutin nyo, aking dalawahan, hugutin na natin na konti. Yan. Yan, ito, yan. Nakikita nyo, may dalawang wire yan, yan. Meron siyang dalawang wire na magnetic wire, yan, oh. Ang gagawin nyo, dito nyo siya puputulin. Dito, yan. Ito yung kulay yellow. Kulay yellow, ito yung light coil. Yan. Ngayon, pag naputol nyo yan, ibabalik nyo yung tinanggal yung cover. Ito. Para, pag naibalik nyo yung cover, lagyan nyo ng tape. Yan, okay na yan. Tapos, itong kaputol na yellow wire, siyang iduduktong nyo dito sa ground. Yung tinanggal natin dito, yan. Iduduktong nyo yung dalawang yan. Hinang lang natin mga kamekaniko. Right. Mga kamekaniko, na ihinang na natin. Sa totoo niyan, pinaltang ko lang ng wire. Kasi yung kanyang wire na dilaw ito, ay malutong na. Oh, napapansin nyo. Oh. Ayan, oh. Oh, dinig nyo ba? Oh. Malutong na yung dulo. Nagkakrak-krak na. Kaya pinaltang ko ng wire yan. Kulay pula. Ito yung sa light coil, yung tinanggal natin din eh, yan. Tapos yung dinuktong natin din sa ground. Lalagay lang natin ng sinkable tube yan, ito. Ito yung sinkable tube. Yan. Basta mga pangit ng wire, kasi sa edad naman ng X4, kalimitan talaga wire ang nagagato, kaya kailangan nyo palitan, siguraduhan. Baka ito palitan na rin natin to, itong red wire na to. Palitan ko na rin yan. Yan, tape ko lang, tapos kabit na natin doon para makita nyo yung pinagkaiba ng naka-floated tsaka hindi naka-floated. Yan mga kamekaniko, nagkabit na natin. Kabit na lang natin siya doon, tapos kabit natin yung yung magneto nya doon sa tapos check natin yung dalawang wire na dinuktong ko, yung dalawang wire na piniltang ko, yan, kung naka-floated na siya. Let's go. Nakabit na natin yan, oh. Madali lang naman magkabit niyan. Kabit nyo lang yung mga tinanggal niya mga kamekaniko. Yan. Ito na yung dalawang wire na kulay pula kanina, tsaka puti, tapos kulay dilaw, tsaka puti. Yan. Ito pinalitan natin kasi malutong na eh, kasi katagalan na. Para walang back job. Kasi pag yun naputol, yung balat niya at lumapat sa chassis o sa bakal o sa aluminum, yun ay may tendency na mag-shorted. Yan. Kaya pinalitan na natin siya ng medyo malambot. Yan na. Ngayon susubukan natin siyang testlatin kung mayroon pa siyang supply. Start mo, Tatay. Yan, una naka-body ground yung test light. Yan, naka-body ground. No. Dapat pag test light nyo to, wala na. Yan, oh. Wala na siya, oh. Di gaya kanina, di ba? Nagana siya, oh. Oh, wala na siya. Naka-ground dyan, oh. Wala na siya. Ngayon, pag tinanggal nyo itong test light, yung ground niya, dapat dito ang isa. Yan, gaganoon nyo siya dito. Yan, dapat iilaw yan. Nakawang eh. Yan, iilaw yan dapat. Yan, o. Ilaw siya, o. Naka-ground yung test light dun sa isang wire. Yung isang wire, naka-ground yung test light. Yan, o. Kasi yun, nailaw na yung test light. Ibig sabihin, naka-floated na yan. Yan. O. Naliliwanag, o. Minor lang yan, oh. Pag hinigit ko to, sigurado pundi to.
Ngayon, magkakabit naman tayo ng regulator. Tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng liwa na regulator. Pag na-floated nyo na yung inyong mga stator, yan. Kabit naman tayo regulator. Yan, ito yung kahon nung liwa na lagi kong kinakabit. Yan, screenshot nyo na lang. Yun nga pala sa mga gustong bumili, meron akong binebenta nito sa ating TikTok shop. Yan, check nyo na lang sa aking TikTok shop yung liwa na ganito. Yan, na-install na natin yung laman. Yan, nandun na sa loob. Make sure nyo lang na nakapix. Yan, para mas maganda. Yan, ang regulator na liwa ay mayroong 5 wire. Yan, green. Ang green ay ground. Tapos, ang red is yung papuntang battery. Yan, tapos yung black ay papunta din battery. Ginawa ko lang papuntang battery, pero ang tunay na connection dapat niyan ay sa after ignition. Yan, yung black. Sa after ignition ng motor nyo, ilalagay yan. Kung sakaling ang motor nyo ay may susian, itong ginagawa ko, may susian siya, kaso parang hindi ko rin doon inilagay, gawa hindi ko sigurado yung wiring, kasi hindi ako nag-wiring yan. Ito lang ang akin. Yan, basta yung kulay black is sa after ignition ng inyong mga motor. Yung sa Honda ay kulay black. Yan. Ang ginawa ko na lang, isinama ko siya sa positive ng battery, papuntang battery. Yan, yung dalawang yan. Yan, red and black, pumunta siya sa fuse. Yan, Tapos yung fuse, ito, papunta na tong battery. Yan. Tapos yung yellow and white, yan. Ito yung dalawa na pinul wave natin. Yung nagbablurred Yan. Ito yung dalawang pinul wave natin. Yan, kita nyo yung dalawang wire na yan. Ito yung galing dun sa primary coil na pinul wave natin. Yan. So yan, babalutan na lang natin. Yan. Ito nga pala, kung nakikita nyo, may additional akong wire dito. Ito ay ibabody ground ko. Yan. Tapos ito papuntang battery. Para mas malakas yung kanyang ground. Kaya dalawa. Yan. Ito naman yung papunta dun sa susian. Yan. Yung positive na susian. Ayan screenshot nyo na lang. Yan. Ayan. Ikakabit lang natin yung battery. Tapos titisingin natin kung nagkakarga na siya. Game, let's go. Yan. Ikabit na natin lahat mga kamekaniko. Yan Ito yung battery. Ngayon titisingin na natin buhayan kung magkakarga siya. Hawakan mga tututoy din Yan. Yung kamay mo. Yan dito. Lagyan muna natin tong voltmeter. Yan. Yan. 12.5 yung voltmeter niya mga kamekaniko. Ngayon pag in-start, start mo nga daw. Kasi yung minor mga kamekaniko. Kasi minor pa lang yan, 13.2 tataas na. Makamay kita. Yan diba? Minor pa lang, minor. Nataas na siya. Yan nataas na Higitin mo. Yan on ko na siya sa 14.9. Sagad mo silinador. Sagad. Yan. Okay na siya. Maintain siya sa 14.9 pag hinihigit. Tapos 13.5 pagka minor. Yan, okay na siya. Alright. Sige daw ulit. Tayo mo na. Sige. Ayos na, ayos. Alright. Yan mga kamekaniko, natapos na natin i-full wave tong export na ginawa natin yan. Yan, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag mo naman sana akong kalilimutang i-subscribe. Tsaka pakikihit na rin ng notification bell o pakiclick na rin. Para sa mga susunod kong video, manotify ko kayo mga kamekaniko. Yan, yun lang mga kamekaniko. Peace out!